What's your take about annulment being a Christian? I am Christian and separated for 2 years now, and I know in my heart that I had my last straw in our marriage. I gave my all for 19 years and yet he continued to betray. My mentor told me, don't initiate annulment, and this made me pull back in attending because I feel judged and misunderstood. Can you please give me advice? Una, alam mo, case to case to yung annulment. Kaming dalawa, di ba hindi tayo agree sa mga commenters na, may commenters tayo na, isang mali lang, takbo ka na girl, parang ako parang, ha? Isang mali lang ng asawa mo, takbo ka na agad, parang hindi sorry hindi kami agree na, so hindi kami agree sa dalawang extremes, yung sobrang martir, yung paulit-ulit na niloloko, or nandun na sa kabit, umaasa ka pa rin, hindi kami, yun ang sobrang martir. Hindi rin kami agree sa mga babae na isang pagkakamali lang ng lalaki, iwan mo na yan, parang, kasi pag ganun ang babae, wala nang tatagal sa'yo na lalaki, kasi walang ganun parang hindi nagkakamali, parang gano'n. So, if you're asking about annulment, understand your feelings, no, na parang feeling mo na judge ka ng Christian church mo o whatever, na parang wag mo raw i-pursue yung annulment. 19 years kayong married. Ako for 19 years. Tapos paulit-ulit. Maikli o mahaba? Mahaba na nun. Mahaba. Kung yung betrayal is repeated cheating, like pambababae, di ba yun nga yung isang... Di ba? I gave my all for 19 years and yet he continued to betray. I can only assume that betrayal is cheating. But betrayal can be many things. So, kami ang pananaw namin case to case. 19 years ang tagal nyo na. Ngayon, if you're saying, binitray ka niya, tapos medyo paulit-ulit or whatever, we advise na you pray to God. If God gives you the green light, nagbigay siya ng peace na i-pursue mo annulment, sa akin, i-pursue mo. I-pursue mo, lalo na kapag yung cheating niya, parang binahay na niya or nabuntis pa niya yung kabit niya. Ayan talaga, mag-annulment ka na. Tama? Kasi even sa Bible naman, sinabi naman ni Jesus na ayaw niya ang divorce, but there is a specific reason which is sexual immorality na pwede mag-divorce. Kaya lang wag din abusuhin. Divorce and annulment should be the last resort. Kaya lang sa 19 years, di naman yan maikli. Siguro pag sinabi mong married kayo ng mga 2-3 years lang, ayan talaga magsasalita kami na wag naman, wag ka muna mag-annulment, try nyo pa. Pero 19 years, nako, ang tagal na niyan. So, 19 years and I assume parang ginagawa mo lahat para maayos, you tried counseling, whatever, hindi pa rin nag-work. Then, ipag-pray mo, ipag-pray mo. Pag-pray mo. It makes it easier na sinasabi mo, nag-church ka, ganyan. Kasi sometimes, God will not agree with your mentors. Gaya na sinasabi ni Maricara, ito medyo mabigat, but we have to say it, no? Pasensya na kung medyo disagree kami. We do not agree with certain church denominations na sa kanila bawal maghiwalay, dapat martir ka buong buhay. Parang rigid walang espaso for separation and divorce. May mga ganong denomination na yun yung paniniwala nila. Yung tipong yung pinili na yung kabit, may anak na sa kabit, they stay together na in one house, tapos ayaw pa rin ng church, parang bawal ang divorce, bawal ang annulment, bawal ang separation, blah blah blah. I agree. There are certain conditions na pwede na. So, i-consider mo. And then, of course, get God's kasi minsan yung denomination tsaka si God, hindi naman yan agree. Example, kay God, hindi naman exclusive ang salvation. Minsan yung ibang church, feeling nila, exclusive lang sa amin lang masasalba lahat ng tao. O pwede nyong paniwalaan yun, but kami, we do not agree. And I don't think God agrees with that. Again, God is bigger, wider, longer, and deeper than any church denomination. So, malaki siya God is so big. So, minsan tayo, we like to put boxes with God, and then para bang, eto lang, pag hindi ka pumasok sa box, hindi ka God, wala ka kay God, parang ganun. Kaya lang, minsan, makikita mo sa kabilang box, may maayos din na tao, sa totoo lang, may maayos na marriages, may maayos na relationships na hindi katulad ng box nyo. So, minsan, you have to be open din na to learn also from other people na, okay pala yung ginagawa nilang mag-asawa, okay yung mga family values nila. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.